Umagang kay ganda. Malugod na bati ni Amara sa kanyang mga kasamahan habang siya'y naglalakad papasok sa opisina. Suot niya ang kanyang paboritong ripped jeans at simpleng puting blouse, na tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang kumpiyansa. Habang naglalakad siya, ang kanyang kulot na buhok na parang hindi nasuklay ng ilang linggo ay sumasayaw sa bawat hakbang. Ang kanyang mukha, bagamat puno ng mga taghiyawat, ay hindi alintana ang mga tingin ng iba. Sa kabila ng lahat, si Amara ay may kakaibang aura, hindi siya maganda sa tradisyonal na pamantayan, ngunit may kakaibang liwanag ang kanyang personalidad na hindi maitatanggi. Good morning, Amara, masiglang bati ng kanyang matalik na kaibigan, si Rosel Cruz, na nakasuot ng makulay na scarf. Ang ganda ng mood natin ngayon, Bumungis si Amara habang inayos ang kanyang bag. Lagi namang maganda ang mood ko, sagot niya na may bahid ng biro. Yun na nga sagot ni Rosel sabay irap, kabaliktaran naman ng boss natin. True, segunda ng kanilang masayahing katrabaho na si Dalisay Reyes, na laging may dalang chismis. Hindi ko talaga malaman kung paano mo natatagalan ang masungit at istrikto nating boss. Like, girl, paano mo nagagawa yun? Humalakhak si Amara, na tila walang pakialam sa bigat ng tanong. Wala lang, sinusuntok ko lang naman ang picture niya tuwing gabi. Baliw ka talaga, nagtawanan ng grupo, halos mangiyak-ngiyak sa kakatawa. Kapag narinig yan ng boss natin, Saker, malalagot tayo, dagdag ni Rosel habang pinipigilan ang kanyang tawa. Si Mr. Miguel Alcaraz, ang kanilang gwapong CEO, ay kilala hindi lamang sa kanyang kagwapuhan kundi pati na rin sa kanyang pagiging napaka-istrikto. Sa sobrang taas ng kanyang pamantayan, halos buwan-buwan ay nagpapalit siya ng sekretarya. Ngunit si Amara, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nanatili na sa posisyon niya ng 5 buwan, isang world record na sa kumpanya. So, anong secret mo? Tanong ni Dalisay habang iniabot ang kunwaring mikropono kay Amara. Bakit hindi ka pa rin umaalis kahit ang strike tone ng boss natin? Thank you for that wonderful question, sagot ni Amara na may halong biro, sabay hawak sa kunwaring mikropono. Ang secret ko po ay pagiging pangit. Nagtawanan ng lahat ng narinig ang kanyang sagot, lalo na si Rosel na halos mahulog sa kanyang upuan. Hindi ka naman pangit, sabi ni Rosel habang pinupunasan ang kanyang luha sa kakatawa. Maganda ka, hindi ka lang talaga nag-aayos ng mabuti. Hindi naman kasi siya ganun ka-stricto, sagot ni Amara ng seryoso, ngunit biglang pinutol ni Rosel. Anong hindi, angal nito? Oo rin, bawi ni Amara, pero kasi, kumpara sa mga dati kong boss, mas less strict siya. Isa pa, mas maganda nga kapag strict ang boss, Last strict na ba yung hindi ka pa uuwiin hanggat hindi mo natatapos yung trabaho mo? Hello, Amara, halos gawin mo na ngang ikalawang tahanan mo yung opisina, biro ni Dalisay habang tumatawa. Okay lang naman basta nakikita ko siya, sagot ni Amara sabay kindat, na nagdulot ng mas malakas na tawanan mula sa grupo. Sa kabila ng kanilang tawanan, alam ng lahat na may kakaiba kay Amara. Hindi lang dahil sa kanyang kakayahang tiisin ang kanilang istriktong boss, kundi dahil sa kanyang masayahing personalidad na tila kayang gawing magaan ang kahit na anong sitwasyon. So, karit ka talaga. Napahalakhak si Amara, ngunit sa likod ng kanyang biro ay may bahid ng katotohanan. Alam niya sa sarili na ang kanyang pagtitiis ay hindi lamang dahil sa simpleng pagpapasensya. Kailangan niya ng trabaho, isang katotohanang hindi niya maitatanggi. Hindi siya galing sa marangyang pamilya, kaya't bawat hakbang sa opisina ay para sa kanyang pamilya. Wala siyang karapatang mag-inarte, kaya't anumang utos ni Harold, basta't makatarungan at may kabuluhan, ay agad niyang sinusunod. Ang kanyang positibong pananaw sa buhay ang nagiging sandigan niya sa araw-araw. Ngunit higit pa roon, may lihim siyang dahilan kung bakit tila madali para sa kanya ang lahat ng ito, may lihim siyang paghanga sa kanyang boss. Sa kabila ng pagiging istrikto nito, nakita ni Amara ang pagiging mabuti ng kalooban ni Harold. At, hindi maitatanggi, gwapo talaga ito. Habang iniisip niya ang maamong mukha ng kanyang boss, napangisi siya ng hindi namamalayan. Ngunit sa gitna ng kanyang daydreaming, bigla na lamang siyang natauhan ng marinig ang malalim na boses sa kanyang harapan. What are you doing, Miss Bautista? Tanong ni Harold sa malamig ngunit awtoritatibong tono. Napakurap-kurap si Amara,
parang binuhusan ng malamig na tubig, at mabilis na tumabi. Sorry po, boss, aniya, na may halong kaba at hiya. Habang ang ibang empleyado ay nagmamadaling bumalik sa kani-kanilang lamesa, si Amara naman ay naiwan sa gitna, tila isang estatwa. Ngunit sa halip na pag-alitan, nagpatuloy lamang si Harold sa paglalakad, na parang walang nangyari. Nang sumara ang pinto ng opisina nito, agad na nag-usap-usap ang mga empleyado. Hoy, bakit di ka pinagalitan? Noon, Teray ni ate girl, may special treatment, biro ni Dalisay Reyes, nakilala sa pagiging tsismosa ng opisina. Baliw. Anong special treatment? Sagot ni Amara, na natatawa rin sa sinabi ng kaibigan. Aba, kung ibang tao yun, malamang pinagagalitan na agad. Pero ikaw, Wayley, special treatment yun, dagdag pa ni Dalisay. Baka good mood lang din siya ngayon, dahilan ni Amara, bagamat lihim na kinikilig sa sinabi ng kaibigan. Ayaw niyang mag-assume, ngunit hindi niya rin mapigilan ang sarili na mag-isip ng kung ano-ano. Bigla namang bumukas ang pinto ng opisina ni Harold. Miss Bautista, malalim ang boses nito habang hinahanap siya. Napatalon si Amara, at mabilis na bumalik sa kanyang lamesa. Ngunit bago pa siya makaupo ng maayos, muli siyang tinawag. What are you still doing there, Miss Bautista? Gusto mo bang kalagkarin pa kita papasok rito? Tanong nito na may bahid ng inis. Coming, sir, sagot ni Amara, sabay kindat sa mga kaibigan bago sumunod sa boss. Pagpasok niya sa opisina, agad siyang binungad ng tanong. What's my schedule? Tanong ni Harold, habang abala sa kanyang laptop. Napangiwi si Amara, hindi pa nga niya na isasara ang pinto, pero heto tinatanong na agad siya. Huminga siya ng malalim bago binuksan ang tablet niya. May meeting po kayo with Mr. Fernandez at 9 a.m. at 6 p.m. naman po, may dinner kayo with Miss Elizabeth sa Santiago, sagot niya habang binabasa ang schedule. Napanguso siya nang mabanggit ang pangalan ng babae. Alam niya kung sino si Miss Elizabeth, ang babaeng laging nakatitig kay Harold na parang may balak itong kainin ng buhay. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanya kung ano ang relasyon ng dalawa. All right, thanks, sagot ni Harold nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ngunit hindi napigilan ni Amara ang sarili. Sir, flavor of the month po ba si Miss Elizabeth? Napahinto si Harold sa ginagawa at tumingin sa kanya. What did you say? Tanong nito, na may bahagyang pag-aangat ng kilay. Napakagatlabi si Amara, tila biglang natauhan. Ha, sir, wala po akong sinasabi. Ngunit seryoso ang tingin ni Harold. I heard you. Don't make me a fool. Flavor of the month. Umiling si Amara. Joke lang po yun, boss. Ngunit tila hindi matahimik si Harold. Is that how you think of me? A playboy? Hindi po, sir, sagot ni Amara, ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. Sa kabila nito, naglakas loob siyang magtanong. Pero, ano, sir? Girlfriend mo ba siya? Napatingin ng mas matagal si Harold sa kanya, ngunit sa halip na magalit, bahagya itong natawa. Elizabeth isn't my girlfriend. Pinagbibigyan ko lang siya dahil asset ang agency nila sa kumpanya natin. Napangiti si Amara. Talaga, sir. Alam ko naman po yun. Hindi naman po ako tanga. Pero, sir, dapat po siguro naglalagay kayo ng boundaries. Hindi maganda tingnan. Napabuntong hininga si Harold. I'm just doing it for the company's sake. Bagamat kinikilig, pinilit ni Amara na magpaka-professional. Ngunit bago siya lumabas ng opisina, muli siyang sinabihan ni Harold. I need that report by 11:59 p.m. today. All right, kaya ang kaya, boss, sagot ni Amara, sabay saludo. Sa isip niya, kahit anong ipagawa ni Harold, gagawin niya, hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil sa lihim na nararamdaman niya para dito. Anong ibig mong sabihin? Wala akong ipapautang sa iyo, Ramon Villanueva. Marami akong trabaho, mabilis na sagot ni Harold bago pa man makapagsalita ang pinsan. Sanay na kasi siya, tuwing tumatawag si Ramon, siguradong may hihiramin. Tumawa si Ramon sa kabilang linya, ang halakhak nito'y parang nakakaloko. Grabe ka naman, hindi ako uutang sa iyo ngayon, no? Ah, ganun ba? Bakit ka napatawag? Tugon ni Harold, halatang walang gana. May celebration ako mamaya, na-promote ako sa trabaho, you know. Gusto sana kitang imbitahan kung hindi ka busy.
Anong oras? Tanong ni Harold habang sinulyapan ang kanyang relo. 7 p.m., doon sa dati nating tambayan. Busy ka ba? Well, tingnan ko kung makakapunta ako. Pero sige, punta na lang ako kung may oras ako. Okay, huwag mo akong biguin, ha? Masiglang sagot ni Ramon bago pinutol ang tawag. Ibinaba ni Harold ang cellphone at bumalik sa trabaho, seryoso at walang iniisip kundi ang tambak na gawain. Samantala, sa labas ng kanyang opisina, abala si Amara sa pakikipag-usap sa kanyang kapatid sa cellphone. Totoo ba? Umaayos na ang lagay ni Papa, tanong niya, halatang nabunutan ng tinik. 2 linggo pa lang ang nakalipas mula nang maoperahan ang kanilang ama, at nasa ospital pa rin ito. Dahil dito, mas lalo niyang pinagbubutihan ang trabaho, malaki kasi ang babayaran nila sa ospital, lalo na't sa isang pribadong institusyon. Oo, ate. Pero sana bumisita ka naman minsan. Palagi kang hinahanap ni Papa. Ngumiti si Amara. Miss ko na rin kayo. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, uuwi ako dyan. Sa ngayon, alagaan niyo munang mabuti si Papa, ha? At mag-aral kayo ng mabuti. Sabihan mo rin si Lyra at Marco. Opo, ate. Sige na, may trabaho pa ako. Kumain ka rin, ha? Oo, bye. I love you. I love you too. Eksaktong lumabas ng opisina si Harold at narinig ang sinabi ni Amara. Natigilan siya, bahagyang nagulat. Sa isip-isip niya, may boyfriend pala si Miss Bautista. Nakangiti si Amara nang ibaba ang cellphone, pero napatalon siya nang mapansing nakatitig sa kanya ang boss. Boss, kabado niyang tanong. Salubong na naman kasi ang kilay nito. Sino ang kausap mo? Tanong ni Harold, malamig ang boses. Never mind. Oras ng trabaho, Miss Bautista. Unahin mo ang mga dapat unahin. Mamaya na ang tawagan sa boyfriend, strike tone nitong sabi bago bumalik sa opisina. Napakamot na lang ng ulo si Amara. Ang strike tone talaga ni boss. At anong boyfriend? Kapatid ko kaya yun, bulong niya sa sarili. Why are you still here? Kunot ang noong tanong ni Harold habang nakatitig kay Amara. Ang boses niya ay malamig, na parang gustong tapusin agad ang usapan. Napatigil si Amara sa ginagawa at nag-angat ng tingin sa kanya. Boss, hindi pa po ako tapos. Uuwi na po ba kayo? Tanong niya, pilit nang iningitian ang lalaking kilalang masungit ngunit matulungin. Yes, maikli niyang sagot, ngunit may bigat sa boses nito. Ganun po ba? Sige boss, ingat po sa pag-uwi, nakangiting sabi ni Amara, sabay belang muli ng tingin sa monitor. Subalit, bago pa siya tuluyang makabalik sa trabaho, muling nagsalita si Harold. Hindi pa ako uuwi, aniya, na nagpatigil kay Amara. Napaangat ito muli ng tingin, halatang nagtataka. Mag-o-overnight kayo, boss? Tanong niya, pilit na iniintindi ang sinasabi nito. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, bigla niyang naramdaman ang insekuridad. Siguro may pupuntahan siyang maganda at mayaman, bulong niya sa sarili, na parang biglang bumaba ang kumpiyansa sa sarili. I'm not there for girls, Miss Bautista, malamig ngunit klaroong saad ni Harold, na tila nabasa ang iniisip ng dalaga. Yek, iinom lang po kayo, boss. Hindi ba boring yun? Inosenteng tanong ni Amara, sabay ngiti. Umiling si Harold, tila hindi na nagulat sa tanong ng dalaga. I'm just going to drink. Aalis na ako. Umuwi ka kaagad kapag tapos ka na, seryosong bilin nito. Nagwala bigla ang mga paru-paro sa tiyan ni Amara. Ang simpleng sinabi ni Harold ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Parang kinuryente siya mula ulo hanggang paa, kaya hindi niya napigilan ang mapangiti ng malaki. Hoy, si boss concerned sa akin, asar niya sa sarili. Kargo ng kumpanya kapag may nangyaring masama sa iyo. Besides, I don't know why you keep on overtiming. Pwede mo namang gawin yan sa bahay mo, seryosong paliwanag ni Harold. Wala namang pinagkaiba, boss. Mas okay na dito para diretso tulog na lang ako pag-uwi, nakangiti niyang sagot, pilit na itinatago ang kilig na nararamdaman. Whatever, basta umuwi ka kaagad, huling bilin ni Harold bago ito tumalikod at tuluyang umalis. Approve, boss, masiglang sagot ni Amara, sabay balik sa trabaho. Nang makaalis na si Harold, kumain muna si Amara bago muling sumabak sa tambak na gawain. Samantala,
Si Harold naman ay nagtungo sa clubhouse kung saan gaganapin ang celebration ng kanyang pinsan, si Ramon Villanueva. Wow! Miguel Alcaraz natagpuan ang umattend ng party ko, masayang bati ni Ramon nang makita si Harold. Mabilis lang ako rito, pinutol agad siya ng pinsan. Oh come on, Harold. Huwag kang KJ. Bihira lang to, let's enjoy this. Magpakalasing tayo ngayong gabi, sabi nito, sabay tapik sa balikat niya. May trabaho ako bukas, huwag mo akong itulad sa'yo, seryosong sagot ni Harold, na nagdulot ng tawanan sa mga kaibigan ni Ramon. Napahiya si Ramon at masamang tinitigan si Harold. Maayos akong magtrabaho, no, depensang sagot ni Ramon, halatang na-offend. Wala akong sinabi, nakangising tugon ni Harold, sabay bati sa iba pang mga kakilala sa party. Habang abala si Harold sa pakikipag-usap, lihim namang nag-isip si Ramon. Umanda ka sa akin, lalasingan kita ngayong gabi, bulong nito sa sarili, sabay ngisi. Ginawa nga ni Ramon ang kanyang balak. Sunod-sunod niyang binigyan ng alak si Harold habang abala ito sa pakikipag-usap. Hindi na malaya ni Harold ang plano ng pinsan hanggang sa unti-unti siyang nalasing. Uminom na ako, seryosong sabi ni Harold nang abutan siyang muli ng isang baso. Hindi pa, huwag mo kaming lokohin. You're being unfair, drama ni Ramon, na parang artista sa pelikula. Napatiimbagang si Harold at walang nagawa kundi uminom ulit, lalo na't pinilit din siya ng iba pa nilang kaibigan. Hindi nagtagal, nalasing ng husto si Harold at tumayo na ito. Oh, Harold, where are you going? The party is not yet over, tanong ng isa nilang kaibigan. I'm done, maikli niyang sagot. Nagilty si Ramon nang makita ang sobrang kalasinggan ng pinsan. Ihahatid na kita sa penthouse mo, alok nito. I can manage, putol ni Harold, kahit halatang nahihilo na. You're too drunk, dagdag pa ni Ramon. I said I can manage, madiin niyang sagot bago tuluyang lumabas ng bar. Nag-drive si Harold patungo sa West Corporation, ang kanyang pag-aari. Sa awa ng Diyos, nakarating siya ng ligtas, kahit lasing. Pagdating sa opisina, 9:00 na ng gabi. Pagbukas ng elevator, dirdiretso siya sa kanyang opisina. Hindi niya namalaya na naroon pa rin si Amara, na nasa kalagitnaan ng pag-inom ng kape nang makita siya. Boss, nagulat na sambit ni Amara. Ibinaba niya ang kape at dali-daling sinundan ang boss na pumasok ng opisina. Hindi niya na sana ito susundan kaso nakita niyang lasing na lasing ito, long sleeve na lamang na gusot-gusot ang suot nito at ang necktie ay nakalos na. Boss, anong nangyari? Bakit bumalik kayo rito at bakit lasing na lasing kayo? Sunod-sunod na tanong niya nang binagsak ni Harold ang sarili sa sofa sa loob ng opisina nito. Nakapikit si Harold at medyo unconscious na sa sobrang kalasinggan, hindi niya rin napapansin pa si Amara kaya naman parang kumakausap lang ng hangin ang dalaga. Oh, MG, don't tell me nag-drive kayo mag-isa patungo rito ng lasing, ani ni Amara pero hindi pa rin siya sinagot ng lasing na si Harold. Napatalon si Amara. Baliw self. Kitang lasing tapos kinakausap mo. Pagkalipas ng ilang sandali ay muli niya lang ding kinausap ang kanyang boss. Boss, hindi kayo pwedeng matulog rito. Masyadong maikli itong sofa, hindi kayo magiging komportable for sure, sabi niya habang niyuyugyug ito para magising. Umuungol lamang ito ngunit hindi na mamulat ng mga mata. Napailing na lang si Amara nang mapagtanto na mahimbing ng tulog ang kanyang amo. Kaso hindi niya naman ito pwedeng iwan na lang rito. Gaya ng sabi niya, masyadong maikli ang sofa para dito. Upper part na nga lang ng katawan nito ang nakahiga sa sofa. Malaking tao kasi si Harold kaya hindi talaga ito magiging komportable at maaari pang sumakit ang likod at katawan. Siyempre ayaw namang mangyari yun ni Amara kaya tinawagan niya na lang ang security sa baba upang matulungan siya ng mga itong dalhin ang CEO sa sasakyan nito. Mabuti na lang at naturuan si Amara ng papa niyang mag-drive. Naipag-drive niya ang boss niya patungo sa penthouse nito. Dito na lang po kuya, sabi ni Amara habang itinuro ang kama sa loob ng kwarto ng kanyang boss. Gaya sa kumpanya ay nagpatulong na din siya sa security ng tower para madala si Harold paakyat sa penthouse nito. Salamat mga kuya, sabi niya sa mga security. Tumango lang ang mga ito sa kanya bago lumabas ng penthouse. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Amara habang nakapamewang at nakatingin sa boss niya na maayos na ang higa sa kama nito. Hay nako, boss, pasalamat ka mahal kita, bulong ni Amara.
Lumapit siya kay Harold para palitan ito ng damit. Nang habaran niya ang binata ay medyo natulala pa siya sa magandang build ng katawan nito. Munti pa nga siyang matalo ng temptasyon. Mabuti na lang at nanalo siya. Tumayo sa at kumuha ng maliit na palanggana at bimpo. Hindi ito ang unang beses na nakarating sa penthouse ng binata. Maraming beses na dahil madalas ang pinapupunta ni Harold kapag may inuutos ito sa kanyang dalhin mula sa kumpanya patungo rito kaya naman alam na niya ang pasikot-sikot sa buong lugar kaya madali niyang nakuha ang mga kailangan at pagbalik niya sa kwarto ay tulog pa rin si Harold. Habang pinupunasan ni Amara ang katawan ni Harold, nagulat siya nang bigla na lamang nitong hinawakan ng kamay niya. Ay anak ka ng tipaklong, gulat na bulalas niya. Pagtingin niya kay Harold, nakadilat na ang mga mata nito at nakatingin sa kanya. What are you doing? Mahinang tanong nito. Pinupunasan ka, sagot niya. Unti-unti siyang binitawan ng binata. Tumitig ito sa kanya. Ramdam naman ni Amara ang malakas na pintig ng kanyang puso dahil sa paninitig nito. Okay ka na ba? Gising ka na, boss. I'm gonna sleep more. Sabay bagsak ulit nito ng ulo at pikit. Ilang sandaling hindi kumibo si Amara. Pinagmamasdan at pinakikiramdaman kung nakatulog ba ulit ang kanyang boss. Nang hindi na ito gumalaw ay muli niya itong pinunasan, subalit nagulat siya nang sa isang iglap ay bumangon ito at siniil siya ng halik. Sir, wika niya sa gitna ng marahas na halik nito. Tila bingi si Harold. Hindi ito tumigil. Gustuhin man ni Amara na itulak ang kanyang boss palayo, naging taksil ang sariling katawan niya. Parang may sariling isip ito. Pumikit ang kanyang mga mata at ang kanyang mga labi ay tumugon sa mainit at nananabik na mga labi ni Harold hanggang sa unti-unti na nga siyang hinuberin ng binata at ang dalawa ay nagpadala na sa init ng kanilang mga katawan. Kinabukasan, masakit ang ulo ni Harold pagkagising. Wala siyang maalala sa mga nangyari kagabi, at kahit hubad siya sa ilalim ng comforter ay hindi siya nagtaka dahil madalas naman siyang hubad talaga kapag natutulog. Hindi nga lang siya sigurado kung paano siya nakauwi. Pero hindi niya na iyon masyadong binigyan pa ng pansin. Naligo na lang siya at nagbihis para pumasok sa trabaho. Good morning, sir, bati ng mga empleyado sa kanya. Good morning, malalim ang boses na sagot niya habang naglalakad at diretso ang tingin pagpunta niya sa floor ng opisina niya. Biglang sumulpot sa harapan niya ang ngiting-ngiting si Amara. Hi, boss. Good morning, masayang bati sa kanya nito. Miss Bautista, good that you're already here. I want you to give my schedule for today, sabi niya nang hindi tumigil sa paglalakad. Nakasunod naman agad si Amara sa likod niya na parang buntot niya ito. Pagpasok nila sa opisina niya ay mabilis niyang hinubad ang suot na coat at niluwagan ang necktie, pero nagulat siya nang lapitan siya ni Amara at tinulungan siyang luwagan ang necktie niya. Natigilan siyang pinagmasdan ang dalaga, naguguluhan sa inaakto nito samantalang malaki naman ang ngiti ni Amara. May kakaiba sa ngiti nito na mas lalong nagpalito kay Harold. Maganda ba ang mood nito? Bakit parang ang weird niya naman? Tanong ni Harold sa kanyang isipan. Ayan, boss, malawak ang ngiti na sabi ni Amara at bahagya pang pinagpaygan ang kanyang dibdib. Napakurap-kurap si Harold. Hindi siya nakaimik. Yung schedule. Kinuha ni Amara ang tablet na nakalapag sa lamesa at binasa na ang schedule ni Harold para sa ngayong araw. Bamantong hininga naman si Harold at naglakad na patungo sa kanyang lamesa. All right, thanks, Miss Bautista, sabi niya matapos sabihin ni Amara ang lahat. No problem, boss. Tumango na lang si Harold. Ini-expect niyang lalabas na si Amara pagkatapos noon ngunit nanatili ang dalaga sa harap niya. May sasabihin ka pa, Miss Bautista, tanong niya. Gusto niyo po ba ng kape? Ipagtitimpla ko po kayo. Maybe later. Breakfast po, boss. Nag-breakfast ka na po, gusto mo kuhanan kita sa kantin o bilhan pa kita sa labas? I already ate my breakfast, but thanks, matamang sagot niya. Tumango-tango si Amara, pero humirit lang din ito ulit. May ipag-uutos pa po ba kayo sa akin kung ganoon? Tuluyan nang nagtaka si Harold sa inasta ng kanyang sekretarya. Is there anything you want, Miss Bautista? Magpapaalala ba kayo tungkol kagabi? Tanong ni Amara. Kagabi? Bakit? Anong nangyari kagabi? Napakurap-kurap ito. So, hindi mo po naaalala ang... Alin ba? Napasinghap si Amara. Umutang po kayo sa akin ng 500,000 piso. Really? Gulat na bulalas ni Harold. Humagalpak bigla ng pagtawa si Amara. Joke lang,
boss. Ito naman, para namang may 500,000 piso ako. Hindi malaman ni Harold ang tamang reaksyon. Napapailing na lamang siya sa kakulaitan ng dalaga. Buong akala niya ay may nagawang masama rito. Mabuti na lamang ay nagbibiro lang ito. Sige na, magtrabaho na tayo, aniya. Biglang kinilig si Amara nang marinig ang salitang, tayo, sa sinabi nito. Nagwala ang bulate sa kanyang tiyan. Walang maalala ang boss niya at hindi niya alam kung paano sasabihin na may nangyari sa kanila. Siguro hahayaan niya na lang muna na ganoon. Lumabas si Amara, ngunit hindi naman nagtagal, bumalik din agad dala ang kape nito. Boss, ito na po yung kape niyo, malambing na boses ni Amara habang nilalapag ang kape sa lamesa ni Harold. Natigilan ang lalaki at nagtatakang nag-angat ng tingin sa kanya. Hindi naman ako nagpakuha. Sumupil ng matamis ng ngiti ang mga labi ni Amara. Alam ko po, pero sobrang dami nang nainom nyo kagabi. Baka may hangover po kayo. Maganda ng main item ng tiyan nyo, nagbo-buffering ice pa ang dalaga matapos sabihin yun. How did you know I got drunk last night? Nagtataka ang tanong niya. Nagpunta po kayo dito, boss. I did. Pilit inaalala ni Harold kung may nangyari ngang ganon, pero hindi niya talaga maalala. Marahil ay dahil sa labis na kalasinggan. Opo, sa katunayan, ako nga po ang nagdala sa inyo sa penthouse mo, boss, ngiting-ngiting sabi ni Amara kahit sa loob-loob ay kinikilig siya. Is that so? Maraming salamat kung ganoon. Bumantong hininga si Harold. I'm sorry, naging pasanin pa ako sa'yo kagabi. Nako, boss, wala yun. Nasiyahan pa naman ako eh, humina ang boses ni Amara sa huling sinabi. Mabilis na napalingon si Harold sa kanya. What did you say? I mean, yung aircon, boss. Sarap sa pakiramdam kagabi. Ang lakas ng aircon ng kwarto mo. Tumitig muna si Harold sa kanya ngunit kalaunan ay unti-unti rin itong tumango. Nakahinga ng maluwag si Amara. By the way, maipapagamot ng tingin si Harold basta you can stay here in the office muna. Hindi pwede, boss. Sasama ako. Sagot ni Amara habang medyo napapa-overthink na iniiwasan na ba siya ng boss niya dahil ba ito sa nangyari kagabi. Hindi ba nito nagustuhan ang nangyari? Pero ang sabi nito wala itong maalala. Pero bakit ganito ito umasta ngayon? Ayaw ni Amara na umiwas sa kanya ang boss pagkatapos ng nangyari kagabi. Mas lalo siyang nahulog dito. Kung dati hindi naman siya baliw sa lalaki, ngayon ay baliw na siya. Naaalala niyang lahat kagabi, ang mainit nitong halik, ang marahang mga haplos, ang itsura nito habang nasasarapan. Nabaliw lalo si Amara dahil doon, kaya ngayon nga ay gusto niya nang makita ang lalaki oras-oras kaya gumagawa na lang siya ng mga alibay para makapasok sa opisina nito at masulyapan ito. Pwede ka namang dito na muna, ani ni Harold. Hala si boss, parang ayaw akong isama, biro ni Amara at kumuha pa. Ayaw naman talaga, sa isip-isip na sabi ni Harold. Type kasi ng matandang si Ginoo Fernando si Amara at hindi yun gusto ni Harold. Hindi rin ito alam ng dalaga. Ang matanda ay may asawa na subalit mahilig pa rin maghanap ng side chick. Tipo nito ngayon ang kanyang sekretarya, kaya mula noon ay hindi na niya gustong isama pa si Amara sa mga lakad niya pagkasama ang matanda. Sama na ako, boss. Sige na, malambing na sabi ni Amara. Amara. Hindi niya na napigil ang sambitin ang pangalan nito dahil nahihila siya sa malambing nitong boses. Mabilis ang tibok ng puso ni Amara at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi nang magtama ang paningin nilang dalawa. Nang magtitigan ay tila ba nagkaroon sila ng sariling mundo. Bumantong hininga si Harold kalaunan. Fine, but always stay beside me. Napangisi si Amara, kinikilig sa sinabi nito. Sumama nga siya kay Harold. Sa kotse ay magkatabi sila sa backseat. Hindi mapakali ang dalaga lalo na't panay pasok sa isipan niya ang nangyari kagabi. What's the matter? Nagtatakang tanong ni Harold. Umayos ng upo si Amara at bumaling sa kanya. Nakita niya kaagad na may kaunting dumi sa suot ng binata kaya inalis niya ang distansya sa pagitan nila para pagpagin yun. Samantala, nahigit naman ni Harold ang kanyang hininga sa ginawa nito. Bumilis ang tibok ng puso niya at halos magwala ang sistema. Noon pa man ay maalagain na talaga si Amara pero tila may kakaiba talaga sa dalaga ngayon. Mas naging madikit ito na parang clingy. May dumi, sir, bulong ni Amara na naging kaakit-akit sa pandinig ng binata. Napalunok si Harold. Binaling niya ang tingin sa labas ng bintana,
Pero hindi yun nagtagal. Nilinggan niya ulit si Amara para lamang maitang ilan sobrang lapit bigla ng mukha nila sa isa't isa. Tila gahibla na lamang ng buhok ay maaaring magdikit ang kanilang mga labi. Nanlalaki ang mga mata ni Amara at mabilis na umatras. Sorry, sir, sabi ni Amara at bahagyang tumawa. Tumikim si Harold bagaman namumula ang kanyang buong mukha. It's okay, sir, namumula ka. What? Hindi natigilan si Harold nang lumapit na naman si Amara sa kanya. May sakit ka po, nag-aalalang tanong nito sa may lapad ng kamay sa kanyang noo. Napaawang ang labi ni Harold. Sobrang lapit na naman nila sa isa't isa. Parang sisubog na ang puso ng binata habang abala ang sekretarya sa pag-check sa kanya ay bumaba ang tingin nito sa mapupulang labi nito. Napalunok si Harold. Doon lang din napansin ni Amara ang ginagawa ng lalaki. Para silang nagmamayari ka na sana nang biglang malakas na pram-ino ang sasakyan. Ay anak ka ng kabayo, bulalas ni Amara nang sumubsob siya sa dibdib ni Harold. Shit, Amara, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Harold. Nakangiwing umayos ng upo si Amara habang hawak ang matangos niyang ilong. Ang ilong ko? Mahal pa naman ang paggawa ko dito. What? Really? Gulat na tanong ni Harold. Biro lang naman yun ang dalaga pero hindi niya akalaing seseryosohin yun ang boss niya bigla niya tuloy binawi. Joke lang. Natural kaya ang ganda ko, boss. Kumurap-kurap lang ito. Nilinggan ni Amara ang driver. Kuya Reynaldo, bakit naman po bigla-bigla kayong pumpreno? Pasensya na, ma'am, sir. May mga dumaan kasing mga bata, sabay kamot ng driver sa batok nito. Napasimangot si Amara at bumantong hininga. Napangiti naman si Harold at biglang natawa sa reaksyon ng sekretarya. Para sa kanya ang cute-cute nito. Samantalang kaya lang naman sumimangot at bumantong hininga si Amara ay dahil nanghihinayang siya sa halikan sana nila ni Harold. Di bale, mamaya babuelo ako, bulong niya. What did you say? Nilinggan siya ni Harold. Napaayos siya ng upo at umiling-iling. Wala, boss. Sabi ko ang pogi niyo ngayon, sabi niya sa buong ngisi. Ngayon lang mas lumawak ang ngisi ni Amara. Siyempre, araw-araw, boss. Napailing na lamang habang nakangiti si Harold sa kakwelahan ng sekretarya. Pagdating nila sa restaurant ay nauna sila ng 5 minutes kay Ginoo Fernando. Nakatutok agad ang mga mata ng matanda sa sekretarya niya gaya ng kanyang inaasahan kaya ang ginawa niya ay tinatakpan niya na lang si Amara gamit ang katawan niya mula rito. Hi, Miss Bautista. How are you? Malaki ang ngiting bati ni Ginoo Fernando sa kanya. Ngumisi si Amara at bahagyang nagbaw. Ayos lang po, Ginoo Fernando. Sana ay naging maganda po ang nakalipas na linggo para sa inyo. Humalakhak ang matanda. Naging maganda nga, iya, pero parang mas naging maganda ang linggo ko ngayong nakita kita. Nabitin ang ngiti ng dalaga. Umigting ang panga ni Harold at agad na pumagitna. Take a seat, Ginoo Fernando. Mahaba-haba ang usapan natin ngayon. Humalakhak muli ang matanda bago tumango-tango at naupo. Buong ngiti ni Harold at ni Ginoo Fernando halatang halata ang paulit-ulit na tingin ng matanda kay Amara kaya sa kalagitnaan pa lamang ng usapan ay iritadong-iritado na si Harold. Kalabit na lamang talaga ang pumipigil sa kanya at tatapusin niya na ang usapan subalit kailangan niyang maging professional kahit mukhang hindi naman ganoon ang matandang kaharap niya. Maraming salamat sa oras Mr. Dammarst, sabi ni Ginoo Fernando habang nakikipagkamay kay Harold pagkatapos ng isang oras na pag-uusap. Seryoso lamang na tumango si Harold. Pagkatapos ay nilinggan niya ang sekretarya. Let's go. Yes, boss, sagot ni Amara. Nauna na sa paglalakad si Harold yumuko muna ng bahagya si Amara kay Ginoo Fernando bago sumunod sa kanyang boss. Boss, sa kumpanya na po ba tayo? Tanong niya. Yes, seryosong sabi nito. Tuwang tangan lang si Amara subalit napansin niya na tila may malalim na iniisip ang lalaki. Pagpasok nila ng sasakyan ay saka ito muling nagsalita. I want you to cancel all my meeting with Ginoo Fernando at huwag ka na ring tatanggap ng appointment pa sa kanya mula ngayon, sabi nito. Po, bakit, sir? Nabibigla at naguguluhang tanong niya. Nagtiimbagang si Harold. Just follow what I said. Oh, okay po, sagot niya na lang, pero napansin niya ang malalim na titig nito sa kanya. Bakit, boss? May problema ba? How are you? Ha?
You're not dumb Amara, alam kong nahahalata mo ang mga malalaswang titigsaw ng gurang na yun, may galit para sa matanda na sabi nito. Nahiya bigla si Amara pero nginitian niya pa rin ang boss niya. Nahahalata mo rin po pala boss, ini-ignore ko na lang, baka magalit ka eh. At bakit naman ako magagalit eh, baka pumudo ko bigla si Ginoo Fernando tapos masira bigla ang meeting nyo, ayoko pang mawalan ng trabaho no. Mas mabuti nga sigurong ginawa mo yun, bulong ni Harold na hindi gaanong narinig. Ni Amara, ano yun, boss? Nothing. Hayaan mo, hindi na ulit makakalapit pa rito ang matandang iyon. Sundin mo na lang ang sinabi ko. Cancel all his appointments with me. Napangiti na lamang si Amara dahil hindi niya alam ang isasagot kapag binuka niya kasi ang bibig niya. Ay, baka tili lamang ang lumabas sa labis na kilig na kanyang nararamdaman. Hindi man kasi nito direktang sinabi, pero pakiramdam niya ay ginagawa yun ng binata para sa kanya. Hindi siya sigurado, ngunit tingin niya ay handa itong huwag tanggapin ang offer ni Ginoo Fernando para lamang sa kapakanan niya. Pagdating tuloy nila sa opisina nito ay panay na naman ang asikaso niya rito. Something's really off with you, hindi na napigil ang sambit ni Harold habang nawiwirduhan siyang pinagmamasdan. Maang-maangan niya habang naglalagay ng coat nito sa coat rack. Humalukip-kip si Harold habang nakatitig sa kanya at nakahilig ng bahagya sa lamesa nito. You're clingy, sabi nito. Napakurap-kurap si Amara at kinabahan bigla. Sorry, boss. Bakit ka nagsusorry? Kasi baka hindi kayo komportable. No, hindi yan ang gusto kong palabasin. Natigilan si Amara. Di ano, boss. Ngumuso si Harold at naglakad palapit sa kanya. Nahigit ng dalaga ang hininga niya, ng ilang dangkal na lamang ang itinira ni Harold sa pagitan nila. Nakatingala siya rito habang nakadungaw ang matangkad at gwapong boss niya sa kanya. I like it, in fact namamaos na bulong nito gamit ang malalim na boses. Napalunok si Amara at naghuramentado sa lalo talaga. Boss, yes, I like it more when you're being clingy to me. Hindi ka nagagalit, no, why would I? Iniling nito ang ulo at may kislap sa mga mata nito. Now tell me, why are you suddenly becoming like that? Dumukwang lalo si Harold na nakatitig diretso sa kanya. Baka hindi ka naman maniwala since hindi mo naman naaalala, nakangusong sabi ni Amara. Kumunat ang noo ni Harold. What do you mean? Did something bad happen? Umiling-iling si Amara at ngumisi. Not bad, good nga Ano nga yun? Is this connected when I got drunk? Oo, sumingkit ang mga mata ni Harold sa kanya. What is it? Enough with the paligoy-ligoy. Sala ni boss ko. Amara, nagbabanta ang boses ni Harold. Oo na, boss, sasabihin ko na, napipilitan ang sabi ni Amara. Kapag kanan ay ngumuso, may nagano tayo, punong-puno ng pag-aabang ni Harold. Uminit ang pisngi ng dalaga at napaiwas ng tingin sa malalim na titig ng boss. May nangyari sa atin, sagot niya nang hindi makatingin ng diretso sa boss niya. Napaawang ang labi ni Harold sa narinig. Come again. May nangyari sa atin, mas buo na ang boses na ulit niya. You mean? Tumango si Amara at sumulyap sa boss habang namumula ang buong mukha. Oo, boss. Pero lilinawin ko lang ha. Hindi kita ginapang or kung ano. Ikaw ang unang humalik sa akin. Nadala lang ako. Laglag pa rin ang panga ni Harold. Kinakabahan tuloy muli si Amara. Galit ka ba, boss? Tanong niya. Tila gatilyo iyon kay Harold. Pumikit siya ng mariin at pagdilat ay naguguluhang pinagmasdan ang dalagang hindi mapakali. Are you serious? May nangyari sa atin. Tumango si Amara. Pinilit ba kita? Seryosong tanong nito. Mabilis na umiling ang dalaga. Hindi, boss. Ginasto ko rin yun. Masarap. Gulat na bulalas ng dalaga. Humalakhak si Harold. Just kidding. Hindi pa rin ako makapaniwala. How did that happen? I kissed you. Oo, boss. Hindi ko nga alam kung bakit mo ginawa yun Baka akala mo girlfriend mo ako, sabi ni Amara at umiwas ng tingin. Wala akong girlfriend, sagot niya. Ex-girlfriend. That's impossible. I had an ex 10 years ago. I have gotten over her. Nahihirapang nag-isip ng dahilan si Amara kung bakit ba siya hinalikan ng boss. Teka, bakit ba ako nag-iisip ng dahilan, boss?
Hindi ba dapat ako ang nagtatanong at ikaw ang sasagot? Mahinang tumawa si Harold at mas lalo pang lumapit. Dahil gahidlan na lamang ang distansya nila ay napaatras si Amara subalit dead end na sa likod niya. Sobra-sobra ang tensyon sa pagitan nilang dalawa tila ba'y may sarili silang mundo. Boss, nauutal na sambit ni Amara dahil kanina pa ito lapit ng lapit sa kanya. Sa tingin mo ba't kita Ikan, tanong nito. Napipiko ng napakamot ng pisngi si Amara. Hindi ko nga alam, boss. Bakit ba akong pinag-iisip mo? Ikaw nga ang dapat sumagot niyan Muling humalakhak ng mahina ang binata, tila musika naman yun sa tenga ni Amara. May pruweba ka ba na may nangyari sa atin? Tanong bigla ni Haro. Ha, kailangan ba noon? Paano ako maniniwala na may nangyari sa atin din kung wala kang pruba? Giniling ni Harold ang ulo habang nakatingin sa babae. Huwag kang maniwala, gumes si Amara. Hindi naman kita pinipilit Nagulat siya nang biglang dumukwang ang binata at bumulong sa kanyang tenga. Kailangan mo akong pilitin para panagutan ko ang nangyari sa pagitan natin, malanding sabi nito. Naramdaman ni Amara ang pagdaloy ng kuryente sa kanyang katawan dulot ng mainit na hangin mula sa bibig nito na tumama sa kanyang tenga. Boss, ako dapat ang nagfa-flash niya. Pinagkakatuwaan mo lang yata ako No, I'm not. I'm just amused. Hindi ko talaga maalala na may nangyari sa atin. Pero naniniwala ka? Tanong niya. Oo naman, basta ikaw ang nagsabi. Medyo nakakaramdam nga lang ako ng hinayang. Sana naman naalala ko. Ang boss niya. Kung pwede lang talaga tumili ay kanina pa yun ginawa ni Amara. Obvious na nilalandi siya ng boss niya. Kung noong una nagdududa pa siya, ngayon ay hindi na. Napasinghap si Amara nang biglang pagsikop ng binata ang kamay nila. Nang tingnan niya si Harold ay seryoso itong nakatitig sa kanya. Boss, malakas ang tibok ng puso niyang tanong. Umiti si Harold. Let's eat dinner later. Okay. Nauutal pang sagot niya sa kaba. Oh, wait. How about your boyfriend? Boyfriend. You have a boyfriend, right? Wala. Anong boyfriend, boss? Natatawang sabi niya. Kumunat ang noo ni Harold. I heard you talking to him over the phone yesterday. Nag-I love you ka pa nga Ha, sandaling napaisip si Amara kung may kausap ba siya kahapon. Ngunit bukod sa kapatid niya ay wala nang iba. Wala naman akong ibang nakausap kahapon. Kapatid ko lang. Napakurap-kurap si Harold. So you mean kapatid mo yun? Kapatid mo yung kailan mo? Tumango si Amara. Jam. I thought it's your boyfriend. Wala akong boyfriend. Ikaw lang ang gusto ko. Paano ko magkaka-boyfriend? Habang tumatagal ay humihina ang boses ni Amara nang sabihin yun. Namilog ang mga mata ni Harold habang nakatingin kay Amara. You like me? Hindi makapaniwalang sabi nito. Tumango ang dalaga. Oo, matagal na. Hindi ba obvious, boss? Humalakhak si Harold. No, I really thought you had a boyfriend. Sa pangit kong nakangiwing sagot ni Amara. Nawala ang iti ni Harold at sumeryoso. Hey, you're not ugly. Umirap si Amara. Sus, si boss nang bobola pa. Alam ko namang pangit ako. Ang dami ko kayang tigyawat tapos yung buhok ko. Para sa akin hindi ka pangit, seryosong sabi ni Harold. You're beautiful in your own way talaga. Yup, ngumuso si Amara. Hindi naman talaga siya naglo-lockdown sa sarili niya. Kumbaga, alam niya rin naman kasing totoong hindi naman siya maganda dahil sa punong-puno ng tigyawat sa pisngi niya. Subalit minsan talaga ay hindi niya maiwasang makaramdam ng insecurity na sobrang dalang mangyari once in Bron. Huwag na huwag mo nang sasabihing pangit ka ha. You're beautiful, all right. Sabay lagay ni Harold sa takas niyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Kung magsalita ito ay tila ba totoong maganda si Amara. Kahit tuloy alam niyang pangit siya mas nagkaroon siya ng confidence. Simula noon ay tila nagbago bigla ang ikot ng mundo nila. Harold, naglalandian na sila to the max. Lalo na kapag walang tao. Hindi nga siya makapaniwala, hindi niya inaasahan na magiging sweet na niya ang binata pagkatapos malaman na may nangyari sa kanila. Ang inaasahan niya ay magiging mailap ito ngunit kabaliktaran ang nangyari. Anong meron? OMG, huli na yata kami sa chismis. Wika ni Dalisay Reyes kakapasok lang ni Harold sa opisina nito at bago yun nagngitian muna silang dalawa na siyang nakita ni Dalisay Reyes at Rosel Cruz. Anong chismis? Kunwaring tanong niya. Pinanlakihan siya ng mata nito. Sus,
Kunwari ka pa. Anong chismis pa ba yung sa inyo ni Sir Harold? Ano yun? Bakit ganon? So totoo pala talaga na parang may something sa inyo. Wala ha. Tatanggi ka pa eh. Kitang-kita naman namin. Bakit kayo maghingitian kung wala? Umamin ka na, Amara. Anong meron? Tanong na rin ni Nika. Umiling-iling si Amara kahit nangingiti na. Wala nga. Bawal na ba magngitian? Hindi yun normal sa boss at empleyado. Anong gusto nyo maghirap kami? Binatukan siya ni Rimbo. Mamimiloso po ka pa. Ano? Ano nga? Wala nga. Sagot niya dahil maging siya ay hindi niya rin alam kung ano ba talaga ang estado nila ng boss niya. Yun tuloy ang gamulo sa utak niya maghapon kung ano na ba talaga sila ni Harold. Naglalandian sila. Sila na ba? Hindi niya malaman kaya naman na magkaroon ng oras diretsahan at kinapalan niya ang mukha ng tanungin nito. Boss? Tanong ko lang, tayo na ba? Naibugan ni Harold ang iniinom na kape sa tanong niya. What? Kako kung tayo na ba? Laglag ang panga ni Harold habang nakatingin sa kanya. Namula tuloy ang pisngi niya sa hiya at gusto niyang magpalamon na lang sa tiles pero tinatigan niya na lang ang sarili. Kasi boss naglalandian tayo pero wala tayong label. Bakit, Amara? Do you flirt with a man who's not your boyfriend? Nagtaas ng kilay si Harold. Pwede, umiling ang lalaki, seryosong nakatingin sa kanya. Me, I don't do that. I only flirt with my girlfriend. Ibig sabihin girlfriend mo ako. Dinilaan ni Harold ang pang-ibabang labi at sumandal sa backrest ng cell chair niya. What do you think? Tanong nito. Napakamot ng pisngi si Amara. Ano nga kasi, boss? Kanina pa ako isip ng isip eh. Yes, Amara, you are my girlfriend and I'm your boyfriend. Akala ko alam mo na rin yung mahinang tumawa si Harold. Well, ikaw lang pala ang nakakaalam, sagot niya. Sige, boss. Pumunta lang talaga ako rito para itanong yun. Babay na ulit Annie. Pagkatapos ay lumabas na ng opisina. Humalakhak si Harold at ngingisi-ngisi. Napailing na lamang si Nobia. Ang cute-cute talaga nito kahit kailan. Kaya nga noon pa siya may lihim na pagtingin dito hindi niya lang maamin-amin noon samantala sa labas ng pinto ay halos tumili si Amara. Sa wakas ay may label na sila. Lumipas pang ilang linggo, mas lalong kumalat ang relasyon nila sa buong kumpanya dahilan upang makaabot ang balita sa ina ni Harold na siyang presidente ng The Merced Companies. Bigla itong inanyayahan si Amara mag-dinner kaya ganoon na lamang ang kaba ng dalaga. Kilalang strikta ang ginang kaya alam niyang hindi magiging madali ang pagharap niya rito at tama nga siya. 10 milyon. Layuan mo ang anak ko. Yun ang wad na wika ni Ginang Alcaraz sa kanya nang maupo ito sa harapan niya. Ano po? Nagulat na bulalas niya. Mapanghusga ang mga mata nito and pasadahan siya ng tingin. I heard my son's having an affair with you basically nandito ako para sabihin sa'yo na layuan mo siya I don't like you for him. Masungit na mukhang sabi nito. Ma'am, mahirap ka at pangit, nakakasiguro akong pera lang ang habol mo sa anak ko. Tama ako, hindi ba? Hindi makasagot-sagot si Amara sa labis na gulat. 10 million and leave my son alone. Umiling-iling siya. Kulang pa po. What? Nang laki ang mga mata ng ginang. Joke, hindi ako nakikipagbiruan. Iya, galit na sabi nito. Okay po, pero mali po kayo nang iniisip. Hindi po ganun ang habol ko kay Boss Harold liar ako sa nito hindi nga po kulit ni Maom pangit ako ma'am pero hindi po ako gold digger mahal ko po si Harold ng walang halong echos at walang katumbas na pera ang makapagpalakas sa kanya kaya hindi ko po matatanggap ang alok nyo. 10 million, miss. It's 10 million. Sabi nito na tila ba hindi niya alam kung gaano kalaki ang perang yun kay 60 million pa yan or 100 million ayoko po seryosong sagot niya pinaliitan siya ng ginang ng mga mata na tila ba hindi ito naniniwala sa sinasabi niya matamis lamang ng witty si Amara pangit po ako alam ko kaya siguro ayaw nyo sa akin para sa anak nyo hindi rin po ako galing sa mayamang angkan pero kaya ko pong mahalin si Harold sa paraang kaya ko na worth it at deserve niya hindi ko po kailangan ng pera kahit buong Pilipinas pa po ang ibigay nyo ma'am sinasabi mo lang yan pero gusto mo ng pera, hindi ba't nasa ospital ang tatay mo? Asap nito na tila ba yun talaga ang pinanghuhugutan nito ng lahat. Matagal na po yun. Magaling na si Papa kaya hindi ko na po kailangan ng pera pero kung ayaw nyo pong maniwala desisyon nyo po yan. Mariing tumitig sa kanya ang Jinem parang ayaw pa rin nung maniwala. Ayaw niya nang makipag-usap dahil nasasaktan na siya kaya tumayo na siya.
Excuse me po, may trabaho pa po ako ma'am. Next time na lang po ulit AA, at akmang aalis na subalit ng salita ulit si Mrs. Dammars, sandali, iya. Nakangusong lumingon si Amara ngunit laging gulat at nagtataka siya na makitang nakangiti na ang ginang sa kanya yung ngiting totoo talaga. I'm sorry sa mga sinabi ko po, prank lang ang lahat kanina, I'm just testing you out kung gaano mo kamahal ang anak ko, kung ipagpapalit mo ba siya sa pera. Nalaglag ang panga ni Amara sa gulat. Frank na hihiyang umiti si Mrs. Dimmer said pasensya ka na, yun lang talaga ang naisip kong gawin upang subukin ka na, tulala si Amara. Natakot ba kita? I'm really sorry, muling sabi ng ina ni Harold. Kinabahan po ako roon ma'am, hindi po ako gold digger, gold lover, pwede pa, mahal ko po si Harold kaya hindi ko po siya peperahan. I know, ngumiti ang ginang sa kanya at hinawakan pa ang mga kamay niya. You don't need to explain again, I heard your sincerity, ear liar, kaya gusto nakita para sanak ko. Namilog ang mga mata ni Amara. Talaga po? Yes, I love your vibe. I actually loved your joke kanina, humahalaklak pa ito. I would probably say the same, napakamot ng pisngi sa hiya si Amara. Pasensya na po sa joke kong yun, it's okay, I love it, napangiti si Amara unti-unting gumon. Ang kanyang loob sa ginang, ang kaninang masungit nitong aura ay nawala at napalitan ng isang masayahing babae. Matagal pa silang nag-usap tungkol sa mga bagay-bagay hanggang sa inaya siya ng ginang na magpunta sa salon. Ano pong gagawin natin doon? Tanong niya. Kakain. Iya, huwag kang magbiro. Ikaw talaga. Siyempre, magpapaganda tayo. Paayusan kita, sabi nito. Nako, huwag na po. Wala akong pera. Ako ang sisigat ng lahat. Iya. Nakakahiya naman po, ma'am. I insist, para naman mahulog sa'yo lalo ang anak ko dahil ikaw na ang gusto kong maging daughter-in-law in the future, sabi nito. Hanggang ngayon ay nagugulat pa rin si Amara sa nangyayari. Hindi lamang ay tinanggap siya ng ina ni Harold, at ngayon ay gusto na rin itong maging daughter-in-law siya. Namula ang pisngi niya subalit ramdam na ramdam niya ang saya sa puso. Dinala nga siya ng ginang sa isang salon upang paayusan ng bonggang-bongga. Gumanda at nirebandang buhok niya, minake-upan din siya kaya natabunan ng maraming pimples niya sa mukha. Sa isang iglap, nawala ang pangit na si Amara, napalitan ng isang maladyosa ang ganda. Ako ba talaga to? Nagugulat na sambit niya sa harapan ng salamin. Bumungisngi si Ginang Alcaraz sa tabi. Temporary lang yan. Balik sa ganyan kakinis ang mukha mo kapag natapos na ang derma. Derma po, yes. Bukas ay dadalhin kita doon. Parang panaginip para kay Amara ang lahat. Sa loob nga ng ilang linggong pagpunta nila sa dermatologist ay kuminis na ang mukha niya. Hindi makapaniwala ang lahat, lalo na nang pagpasok niya ng kumpanya pagkatapos mag-leave na siyang utos sa kanya ng ina ni Harold. Amara, sabay na bulalas ni Dalisay Reyes at Rosel Cruz nang makita siya. Confident siyang umiti sa mga ito. The one and only. Ang ganda mo, agad siyang dinumog nito. What happened? Ang ganda-ganda mo na, hinawakan ni Dalisay Reyes ang kanyang buhok, samantalang si Rosel Cruz naman ay sinundot-sundot ang makinis niyang mga pisngi. Agad niyang tinapak ang kamay ni Dalisay Reyes at nagbiro, hoy, tama na ang kakahawak, baka masira. Baliw, binatukan siya nito. Grabe, ang ganda mo na talaga, sis. Sabi ko na nga ba, magayos ka lang, gaganda ka na, ngumisi siya. Salamat, libre lang to. Sinong nang libre sa'yo? Si boss. Hindi eh. Sino ak? Mangsisagot na sana siya nang biglang dumating si Ginang Alcaraz, natigil tuloy ang usapan nila. Kaagad umayos ng pwesto at nagsiupuan ang kanyang mga kaibigan, ganoon din siya. Nang tumama ang tingin sa kanya ng ginang ay binigyan siya nito ng malawak na ngiti. Iya, sambit nito sabay lapit sa kanya. Good morning po, ma'am, nakangiting pabalik na bati niya. You look gorgeous as ever. Thank you po. Nasa loob ba ang anak ko? Tanong nito. Opo, ma'am, sagot ni Amara. Pagkatapos ay iginiya ang ginang palapit sa opisina ni Harold. Kumatok muna siya bago niya binuksan ang pinto. Naabutan nilang dalawa si Harold na may kausap sa telepono. Nag-angat ito ng tingin sa kanila. Yes, sabi nito sa kausap sa kabilang linya. All right, thank you. Thank you so much. Nakangiting salubong ni Ginang Alcaraz sa anak nang binabaan nito ang tawag at tumayo upang lapitan siya. How are you? I'm fine, Mama,
Sagot nito habang pasulyap-sulyap kay Amara na tahimik lang sa tabi. Gulat na gulat siya sa napakaganda ng dalaga ngayon. Wala na ang mga pimples nito. Noon pa man ay maganda na ito sa paningin niya, subalit ngayon ay tila wala na siyang salitang mahanap upang deskripsyonan ito. Naitabi naman ni Mrs. de Merced ang ginawa ng anak at napangiti. Nagustuhan mo ba ang munting regalo ko sa'yo, anak? Napapailing si Harold sa ina. What do you mean, Mama? May makahulugang ngiti sa labi ni Ginang Alcaraz ngunit hindi pa nito sinagot ang anak, bagkus ay tinapak na lamang nito ang balikat niya. Dumaan lang talaga ako dito para kumustahin ka. Mukhang okay ka naman kaya aalis na rin ako ngayon. Tumango si Harold. I hope you're good as well, Mama. Pumiti na lamang ang ina niya bago naglakad patungo sa pinto. Huwag na, Amara. Thank you. Dito ka na lang, sabi nito nang mapansin ang pagsunod ng dalaga. Natigil sa paglakad si Amara. Take care, Mama, wika ni Harold. Tumango lamang ang ginang pagkatapos ay lumabas na ng opisina. Lumingon ni Harold si Amara dahilan kaya agad itong nag-explain sa sinabi ng mama niya. Ah, mama mo to. Hindi na nga dapat pero mapilit siya. Hindi umimik si Harold, subalit dahan-dahan itong lumapit sa kanya kung malabog ang puso niya lalo na sa titig nito sa kanyang nakakatunaw. Bakit? Kinakabahang tanong niya. Bamantong hininga si Harold na tila ba ang laki ng problema nang tumigil ito sa kanyang harapan. Ang ganda-ganda mo na. Natawa si Amara. Oh, bakit parang problemado ka naman dyan? Marami ng mga lalaking magkakagusto sa'yo, mahinang sabi ng binata. Dapat ako lang yun pero ngayon, for sure, marami na akong kaga. Muling natawa si Amara bagaman para na siyang kinikiliti sa mga sinasabi nito. Wala ka namang magiging kaga kasi, di ba nga, ikaw yung boyfriend ko. Aha, sagot naman nito at mas lalong lumapit sa kanya. Hinawi din nito ang takas na hibla ng buhok ni Amara. Baka kasi ma-realize mo na may mas magaling mag-effort kesa sa akin. Sira, seryoso ka ba dyan, boss? Natatawang si sabi ni Amara. Dumaing si Harold. Would you please stop calling me boss, kapag tayo lang? Anong itatawag ko sa'yo? Call me baby. Napatawa naman ng malakas si Amara. Ang laki mo ng tao, gusto mong tawagin kitang baby. What's wrong with that? Bakit? Anong gusto mo? Daddy, nagtaas ng kilay si Harold at lumes. Namula ang pisngi ni Amara at mas lalong natawa. Bahagya niyang tinulak ang binata para patigilin na ito sa mga biro nito kaso hinawakan ni Harold ang braso niya at hinigit siya nito lalo palapit dito. Gusto mo daddy, nakangising asar nito baliw. You can call me whatever you want if alone Amara, huwag lang boss. Ngumuso si Amara. Okay, boss. Pinanlakihan siya ng mata ni Harold sabing tumawa siya. I mean, Harold, there are much better. Tumawa lang ulit si Amara. Pulang-pula ang mukha niya sa hiya. Hindi kasi siya sanay. Ito kasi ang unang pagkakataon talaga na nagka-boyfriend siya. Napangisi si Harold habang pinagmamasdan ang kasintahan. Bakit parang nahihiya ka? Nasaan ang Amar ang hindi nahihiyang gumawa ng kalokohan sa akin? Hindi pa kita boyfriend noon kaya malakas ang loob ko may pinagkaiba dapat yun. You should be more comfortable with me now that I'm your boyfriend. Hindi alam ni Amara kung bakit masarap talaga lagi sa pandinig niya kapag naririnig ang salitang boyfriend niya si Harold. Lahat na ng tao alam yun, official na talaga sila matagal na pero hanggang ngayon ay may kilig pa rin sa kanya. Anyway, tinitigan ni Harold ang kanyang relo. May dinner tayo ngayon na mismo pero hindi pa tapos ang trabaho. Nakakalimutan mo bang ako ang boss dito? Ako ang may hawak ng oras nating dalawa, now let's go. Hinawakan ni Harold ang kamay ni Amara at hinayla palabas ng opisina. Nagsingpan ang mga empleyado na makita ang magkahawak na kamay nila pero hindi yun pinansin ni Harold. Wala itong pakialam samantalang si Amara naman ay pulang-pula ang pisngi pero malawak ang ngiti. Pakiramdam niya talaga naka-jackpot siya ng todo-todo ni sa panaginip ay hindi niya naisip na maaari niyang masungkit ang istrikto nilang boss. Ngayon kinaiinggitan na siya ng lahat. Sinong mag-aakala na ang pangit na tulad niya ang makakakuha ng loob nito? Good morning, sir. Ma'am, nakayukong bati ng isang lalaking nakatayo sa may pintuan ng restaurant pagpasok nila. Reserved table for the second floor, sabi ni Harold. Lumiwanag ang mukha ng lalaki at napasulyap kay Amara bago itong ngiting-ngiting tumango. Dito po tayo, sir. Ma'am, magkahawak kamay na nilakad ng dalawa ang daan patungo sa second floor. Pagdating doon ay nanlalaki ang mga mata ni Amara. Ah, ano to? Nagugulat na sambit niya.
Paano kasi? Napaka-romantic ng datingan ng second floor. Isa lamang ang lamesa na may dalawang magkaharap na upuan, tapos sa paligid nun may mga candle lights ang lamesa at mga upuan ay nasa loob ng heart-shaped na red petal. Uy, ano to? Naiiyak na sambit ni Amara sabay lingon kay Harold na matamis ang ngiting nakatitig sa kanya. Surprise, bulong nito. Bakit may paganito? Do you like it? Tumango-tango si Amara habang naglalandas ang mga luha sa kanyang pisngi. Oo, pero bakit may ganito? Hindi ko naman birthday. Kailangan bang birthday mo para i-surprise kita? Masanay ka na. This is how I'll treat you for the rest of our lives. The rest of our lives. Biglang lumuhad si Harold habang may hawak na nakabukas na box at sa loob nun ay isang diamond ring. Napatakip ng bibig si Amara sa gulat. Harold, nagugulat na bulalas niya. Humiga ng malalim si Harold bago nagsalita. Luning ng Santos, I know kailan lang naging tayo but I want you to know that I've been secretly liking you for months now. I love how jolly and funny you are. I love how you think. I love your gestures and the way you think. You always make the atmosphere lighter for me. Sa ilang linggong magkasama tayo you made me the happiest man alive. I don't know if any woman would make me feel this way. Kaya ngayon Harold naman umiiyak nang sabi ni Amara. Umiti si Harold sa kanya. I know people might think na nagiging padalos-dalos ako ngayon pero kung ang pipiliin ko ngayon I can assure you that I will always choose doing this. Humikbi na si Amara habang pinagmamasdan ang nakaluhod na nobyo. May malamyos na musika ang tumutugtog sa background dahilan para mas maging intimate pa ang dating ng lahat. Luning ng Santos, will you promise to marry me? Kabado ngunit seryosong tanong ni Harold. Titig na titig si Amara sa singsing at hindi agad nakasagot. Kinabahan si Harold dahil doon. Amara, tawag niya. Napakurap-kurap si Amara at nagangat ng tingin sa kanya. Napalunok si Harold. Masyado ba akong naging mabilis? Hindi sira tinitingnan ko lang yung singsing baka hindi magkasya sa akin. Nakahinga ng malalim si Harold kahit kailan talaga ay kayang pag-aanin ng nobya ang kalooban niya sa kakulaitan ng isip nito. Sinukat ko yan kakasya yan. Try mo isukat. Sige nga nilahad ni Amara ang kamay kay Harold. Sumupil ang ngiti sa labi ng binata bago dahan-daang sinuot ang singsing sa palasingsingan ng nobya. Saktong-sakto nga ang singsing at bagay na bagay sa maputing kamay nito. Sigurado ka na ba dito Harold? Tumayo si Harold bago sinapo ang kanyang mukha. Siguradong sigurado namumungay ang mga matang sabi nito. Kinagat ni Amara ang ibabang labi at naiiyak na tiningnan ng nobyo. Thank you Harold, kahit pangit ako minahal mo ako. It's because you deserve it. You deserve to be loved. I love you so much Amara. I love you too Harold. Unti-unting dumukwang ang binata at hinalikan siya. Marahan ang halik nito at tila ba isa siyang babasaging gamit. Wala na yatang masasaya pa ngayong araw para kay Amara. Natanto niyang hindi mo naman pala kailangan maging maganda para makahanap ng lalaking iibig sa'yo ng tunay. Hindi pala lahat bomb-a-base sa panlabas na kaanyuan. Basta't maging totoo ka lamang sa iyong sarili at ipakita mo sa iba kung sino ka talaga. May magmamahal at magmamahal sa tamang panahon. Wakas.